Pinaiimbestigahan na ang pagkamatay ng ilang asong gala na hinuli sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Sa reklamo kasing natanggap ng POS o ng Philippine Animal Welfare Society, pinabayaan di mano ang mga aso sa loob ng sasakyang nakababad sa initan. May report si Rafi Tima. Ito ang kaawa-awang itsura ng ilan sa 15 asong gala ilang oras matapos silang paghuhulihin ng mga tauhan ng barangay Pasong Tamo sa Quezon City. 2 linggo na ang nakararaan. Naghihingalo na ang marami sa kanila. Ang isa sa mga dog catcher ng barangay, pilit pa silang binibigyan ng tubig. Ang video ay kuha ng isa sa mga may-ari ng mga hinuling aso. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS na tumutulong sa ilang nagrereklamong may-ari, hinayaan daw ang mga aso sa isang kulob na sasakyan sa ilalim ng initan matapos hulihin. Akala nila maitatransfer agad sa well-ventilated area. Hindi. As in, yung mga aso kumukut-kut dun sa window, nahirapan silang huminga, nagpapant na sila. Nasa ilalim ng init ng araw yung nakapark na van at wala namang air conditioning yung loob ng van. So, in effect, nag-suffocate yung mga aso. Sa 15 asong hinuli ng araw na yon, 2 lang daw ang nabuhay. Base sa necropsy sa isang aso, kawalan ng oxygen ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Yung tissue na bumabalot dun sa puso ng aso, medyo may fluids akong nakikita. And usually these are signs ng asphyxiation, yung kulang sa oxygen. Naghain na ng reklamo ang POS at may-ari ng isa sa mga asong namatay sa City Prosecutor's Office ng Quezon City. Batid naman daw ng POS na legal ang paghuli sa mga pagala-galang aso sa lansangan. Pero maging ang mga ito ay may karapatan. Kung gusto nilang maghuli as animal control, pwede naman nilang gawin yon with proper training from their city veterinarian. Baka dinesignate silang authorized dog catchers. Pero ang problema, kung may nag-suffer or may cruelty na nangyari, dapat silang managot ayon sa batas. Pinaiimbestigahan na umano ng kapitan ng barangay ang naturang insidente. Pero 4 na aso lang daw ang namatay at hindi 13 tulad ng ibinibintang. Hindi rin daw asphyxiation ang ikinamatay ng mga ito. Na ayon po sa report sa akin ay nagkagatan po dun sa loob po ng impounding vehicle namin, no. At nakita pa ho nung mga may-ari na buhay pa yung mga aso nung oras na yon, no. Ngunit sa katagalan ho yata ng sa kinahaponan, no, hindi po nalapatan kaagad ng lunas ay namatay po yung 4, no. Malaki raw ang problema ng barangay sa dami ng mga nagrereklamong nakakagat ng pagala-galang aso. Kung minsan, sila pa raw ang nagpapagamot sa mga ito. Batid naman daw nilang may karapatan ng mga hayop, kaya handa raw silang parusahan ng mga tauhang mapapatunayang nagkasala. At ito po ay isang isolated case lamang. At ang kaparusahan po na naghihintay doon po sa mga mapapatunayan na nagpabaya sa kanilang trabaho ay sisiguraduhin ko po na may impose po yung mga penalties na yan. Rafi Tima, GMA News.